Hi, hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Hindi ako okay ngayon. Kasi pagaling pa lang naman ako sa aking sakit. So, nagkaroon ako ng viral infection. Actually, hawa-hawa na kami dito sa bahay. Pero, getting better naman ako. Alam niyo na, pag mababang immune system, madaling kapitan ng sakit. So, anyways, dahil wala naman ako ginagawa dito sa bahay, naisipan ko na mag-create ng video. Actually, ang tagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba o hindi. Pero since content creator naman ako and YouTuber, tsaka para mas maintindihan nyo rin ako ng lubos, kasi hindi naman lahat alam nyo about me. Siyempre, there are things na kept in private, pero naisip ko lang na baka siguro it's about time na mas maintindihan nyo ako to get to know me better. And for awareness na din para sa mga ibang may pinagdadaanan ganito. So actually, sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo na ako yung tipo ng tao na sobrang makakalimutin, impulsive, yung mantra na what Kara wants, Kara gets. Tapos, may pagkalutang. Minsan, kausap mo pero hindi naiintindihan yung sinasabi, ibang bagay na iniisip ko, ganyan. I think aware naman yung iba sa mga matagal ko ng supporters din na ganito talaga ako, lalo na sa mga listeners ko sa radyo. May pagka mali-mali din ako, minsan may mga nadadala ko na gamit sa office, nadadala ko sa bahay. Actually, ang tagal ko na to na-feel way back pa. Siguro mga couple of years ago lang naman. So, ayun, nung una, hindi ko naman siya iniintindi. So, iniisip ko, bakit kaya ako makakalimutin? Baka siguro dahil sa cesarean ako. Di ba kasi kapag maraming anesthesia, nagiging makakalimutin, ganyan. Pero hirap din talaga ako mag-focus sa mga maraming bagay. Napansin ko din lately, nagiging extreme ako magalit, magagalitin. Mahaba yung patience ko pero pag na-touch mo talaga pag na-touch mo talaga yung pinaka makakapagpa-trigger sa akin, malala ako magalit. You wouldn't like me. Baka makalimutan yung gusto niyo ko as a person. Sobrang hindi siya kanais-nais. So, ang nag-trigger sa akin para magpa-check up na finally is yung isang pangyayari sa akin. Usually talaga, lagi ako nawawala ng mga gamit, even money. So, that's why hindi na ako nagadala ng pera. Online na lang lahat. Pero lately, meron ako nakuhang money. Nakalimutan ko na din. Di ba, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na din kung saan ko siya nakuha. Kung TF ba yun or what. Basta yun. So, hawak-hawak ko siya. Parang 5K siya. Tapos, nung nagpunta ako ng dubbing, dahil wala akong dalang wallet nun, phone ko lang, tsaka yung pera, ang naaalala ko sa memory ko is nung bumili ako ng biscuit or drinks dun sa tindahan na malapit sa dubbing namin, nilapag ko yata yung phone ko at kasama dun yung pera. Tapos pag uwi ko ng bahay, na-realize ko, sabi ko, asan yung pera ko? Tapos iniisip-isip ko, sabi ko, shucks, ang huling pununtahan ko lang is yung tindahan. So, mula sa bahay, bumalik ako na Makati. Sabi ko dun sa tindahan, sure po ako na dito ko po nilapag yung cellphone ko, tas yung pera ko, dito ko po talaga nilapag yun. Sino pong kumuha, ganyan-ganyan. So, wala po talaga, tinawagan pa yung asawa niya na nagbantay nung hapon. Sabi ko, hindi talagang dito Tas, porsigido ko na hindi doon talaga. Tas di, wala na daw talaga. So, tinanggap ko na lang na wala na ako ng pera. Tapos, kinabukasan, sabi ni David, Mika, ba't may pera dito sa likod ng cellphone mo? Sabi ko, huh? Oh my God, magkano yan? Sabi niya, 5K. Sabi ko, shucks, ito yung 5K na nawawala. Nilagay ko pala sa likod ng cellphone ko, sa loob ng casing ng cellphone ko. Sabi ko, shucks, pero yung memory ko, sure na hindi ko siya ginawa. So, parang sabi ko, malala na to So, pahiyang-pahiya ako. Sabi ko, nagalit-galit pa ako. Andito lang pala sa likod ng, ng cellphone. Pero prior to that, so yun yung isang nag-trigger. Pero prior to that, marami na talaga ako nararamdaman na hirap ako. Halimbawa, kakalagay ko lang ng phone ko dito. Asa na, hindi ko na maalala. Or may ginawa ako kahapon. Sabi ko, anong nangyari buong araw kahapon? Ba't wala na ako naaalala kahit katiting? Tapos pinipiga ko yung utak ko na, anong nangyari? Wala talaga ako maalala. So, nagiging makakalimutin ako. Tapos, meron pang mga instances na kapag may gusto akong ibigay sa yung pagkain na, for example, tikman mo to, tas ayaw. Hindi, tikman mo to, kailangan mo tong tikman. Ayaw nga. Hindi, ipipilit ko talaga kung anong gusto ko. So, na-frustrate ako pag hindi ko nakukuha yung gusto ko. Siguro doon nga din ang galing yung paniniwala ko na I want to get what I want. Kahit yung mga impulsive decisions na biglang mag-abroad, biglang pupunta sa ganyan, may plano agad for tomorrow, tara,
tripping tayo ng house and lot. Alam yun, sobrang nabibigla yung mga tao sa paligid ko na ba't ako ganun? And kahit ako, nabibigla din sa sarili ko na naiinis ako pag hindi ko nakukuha yung gusto ko eh. So, yun na nga, that's a time na sabi ko, pa-check up na nga ako. Kasi may mga nagsasabi din sa akin na pa-check up ka kaya. So, nagpa-check up ako sa psychiatrist. Yes, I want to acknowledge what I was going through. Hindi naman ibig sabihin na pupunta ka baliw ka or something like that. So, nagpa-check up ako and then assess nila ako na meron akong ADHD. Surprisingly, bukod dun, meron pa silang nalaman sa akin na meron din daw akong anxiety disorder. Kaya grabe ako magwala. And meron din akong PTSD. So, it's because of the tragic experience or traumatic experience in the past, which I cannot discuss anymore because it's very personal na. So, ayan yung mga papers ko at yung mga reseta ko mula sa doktor na yan yung sakit ko. So, ang dami, di ba? Very complex. So, that explains why I am like this. So, actually, bago pa yon, marami na din nagsasabi sa akin na hindi kaya may ADHD ka, kaya ka ganyan, ganyan. So, bago ako nagpa-check up, nag-try muna ako mag-test sa online. Yung mga online test ng mga psych, Tapos, doon, confirm, meron ako ADHD. Pero syempre, gusto ko sa doktor mismo manggaling. Kaya talagang kinonfirm ko na. And mama ko din nagsasabi, alam mo may ADHD ka, bata ka palang ganyan ka na ganyan. So, at least ngayon, na-acknowledge ko na kung anong meron ako. And kaya pala ako sobrang sensitive. So, ano muna yung ADHD? Adult Attention Deficit Hyperactivity Syndrome. So, pwede nyo rin siyang i-search kasi hindi ko na ma-explain yung kabuuan. Meron pa isang experience din before na nasa kumakain ako sa Chowking, nadala ko yung number na binibigyan, nadala-dala ko. Sabi ko, ba't ko dala to? Meron pa experience na kumain ako sa restaurant, dala-dala ko din yung baso sa labas. Sabi ko, ba't binit-bit ko to? Hindi naman ako klepto. Yung ganun, kasi hindi ako makafocus sa mga bagay-bagay. Yun. Kahit sa office, minsan nadadala ko yung mga remote control, mga ganyan, na hindi ko sinasadya. That explains also kung bakit ako clumsy. Diba? Madalas sabihin sa akin ng mga tao sa paligid ko, ang burara ko, ang kalat ko. Sinasabi din na lutang ako, sabaw ako. Which, hindi naman ako na-hurt. Pero sometimes, naiisip ko, ba't nga kaya ganun ako, hirap na hirap ako? O ito yun, kaya hindi ako makafocus, kaya ako lutang. Kasi kapag kausap niyo ako, pag may sinasabi kayo at hindi ako masyadong interested, nag-iiba na yung takbo agad ng isip ko, tumatalon sa iba, or maraming bumabagabag sa utak ko, biglang iba na iniisip ko kahit kausap niyo ko. Hindi ako nakakonsentrate dun sa kausap ko. Kaya hirap na hirap ako. So, dapat makakatch niyo yung attention ko para makinig talaga ako. Pero kung hindi ko masyadong gusto yung sinasabi niyo, siguro that explains din kung bakit pag Friday hinihikab ako. Kasi minsan naiinip ako pag sobrang haba na ng kausap ko. Nabobore ako, ganun siya. So, kailangan lagi akong matatapik na uy, ganun. So, ano pa ba yung mga darker side of having an ADHD? Yun yung intrusive thoughts, impulsive buying. Yan, experience ko yan. Nagme-meltdown, sobrang sensitive. Tapos yung they only deal with last minute. Ganyan ako. Yung kung kailan last minute na sa kakakikilos, doon ako makaka-focus. Or laging late. Ganyan. Magiging makakalimutin. Sometimes, kahit yung mga tao sa paligid ko, nakakalimutan ko na rin. Nanay ko nga naiwan ko sa Star Mall noon nagdadrive ako. Sabi ko, asan na yung nanay ko? Binalikan ko siya. Ganun kalala. Kahit, siguro kaya din hindi ako masyadong malambing sa mga friends ko. It's because when you're out of sight, literally, out of mind. So, hindi ko naaalala. So, sometimes yung mga nagte-text din, minsan, di ba, nasisin ko lang. Pero sa utak ko, nagre-reply na ako, pero hindi ko ma-type. Tapos hanggang sa makakalimutan ko na mag-reply. Din tamad ako mag-reply. Tapos pagising mo sa umaga, yung feeling na nakahiga lang ako, pero parang pagod na yung utak ko kasi ang dami kong gustong gawin. Pupunta ako sa show, may kukunin ako sa bangko, kailangan matapos ko tong ganito. Tapos ano kayang gagawin ko sa susunod na araw? Tapos paano ko, ganun. Halo-halo siya ng sabay-sabay. Ang hirap sa utak. Habang nagdadrive ako, may naiisip ako ibang bagay, pero may katext ako, may katawagan, ganun siya. So, hirap na hirap ako. Tapos minsan, in the middle of the night, nagugulat na lang sila sa bahay, ba't ako nagmamap? Ha? Wala lang, trip ko lang, hindi ko siya gawin. Yung kung ano yung maisipan kong gawin, kailangan ko talaga siyang gawin. Tapos minsan, magpaplano ako na liligpitin ko yung mga gamit ko sa cabinet, so ilalabas ko lahat. Pero pag nilabas ko, biglang tinamad na ako. Yung ganun. Hindi na akong insomnia. Kaya siguro may insomnia din ako kasi hanggang late night, ang dami kong naiisip. Isa rin sa qualities is yung you interrupt people a lot.
Yan, ugali ko yan. Hindi ko mapigilan. Pag may kausap ako, ang tagal mo magsalita, kailangan makat na agad kita. Or habang may kakwentuhan ako, hindi pa siya tapos sa first sentence niya, may sinasagot na agad ako. Kasi naiinip yung utak ko, gusto kong sagutin agad. Which is, tinatry ko na siyang kontrolin kasi syempre sa trabaho ko pag may caller, hindi ko naman pwedeng i-interrupt a lot. Pero minsan may mga bashing pa rin ako natatanggap. And then kapag napapanood ko, hala, oo nga, hindi ko pa siya napapatapos kung minsan. Hirap akong labanan siya. Have a small patience kung minsan sa mga bagay-bagay. Experience ko, nagluluto ako ng tanghulo. Binabantayan ko siya. Tay ako ng bantay. Sabi nila, wag mong bantayan, magluluto din yan. Or kahit sa mga ibang niluluto ko, nakatitig ako. Tapos mayat-mayat tingin ako ng tingin kasi inip na inip ako na ang tagal naman. Tapos, yung bawa experience ko na kailangan bumili na tayo ng ganito, no, girl? Tapos sasabihin niya, girl, kahapon mo pa sinasabi. Sabi ko, sinabi ko ba kahapon? Sabi niya, oo, girl, paulit-ulit mo nang sinabi. Kahit sa text makulit ako, halimbawa, text ko yung family ko, asa na kayo? Maya-maya, nag-send sila, papunta na, andito na sa may ganyan. Mamaya, o asa na nga kayo? Kakatawag mo lang, kakatext mo lang, sinagot ka na namin. Sunod-sunod ako magtanong, mag-text. Ang kulit ko. Ending moment na tulalay. Yung parang naglalakbay yung utak ko. Hindi ako tulala without a reason. Tulala ako because ang daming tumatakbo sa isip ko. As in, super dami. Sa mga reason, kaya hindi na ako nagbabasa ng mga comments kasi triggering talaga siya eh. Nasabihan ako na umiwas ako sa any trigger sa akin. Mapabagay, mapatao, or circumstances na kaya kong iwasan yung mga pwede mag-trigger sa akin, iniiwasan ko na siya for my peace. Anong gawin ko pag may nababasa akong comment, pag hindi maganda yung comment, natitrigger talaga akong patulan eh. Hindi ko talaga kaya eh. So might as well, wag ko nalang basahin at all. Kasi pag binasa ko, matitrigger talaga ako. Dahil hirap ako mag-control ng emotions ko eh. Sana ganun lang kadali kapag every time na ina-advisean nyo ako na wag mong patulan, wag mong patulan. Sana nga kaya ko, sana nga wala akong sakit na ganito. Remember before, nasa old station pa ako, nasabihan ako na sinasadya ko lang daw na hindi mag-focus. Sinasadya ko lang daw na kunyari makalimutan, kunyari hindi. Which is masakit sa akin kasi hindi ko naman gusto. Kung alam nyo lang kung gaano ko gusto mag-focus sa mga bagay-bagay. Pero ang hirap. So ito na yung sagot pala doon kung bakit ako ganito. And kung bakit ako mapagpatol, lalo sa mga masasakit na nasasabi sa akin. Kasi I'm emotional. Lalo pa, meron din akong anxiety and PTSD. Sobrang dami ng nararamdaman ko. So, ang hirap, 'di ba? Kaya, sinasabi ko din sa iba na wag niyo akong senda ng mga screenshots, mga pangit na comments. Kasi mahihirapan akong gumaling. Mahihirapan akong hindi pumatol. So, wag na lang at all. Lalo na minsan kapag hindi nakukuha yung gusto nyo, i-email nyo pa ako. Nahihirapan ako, hindi ko mapigilan yung emotions ko eh. Ngayon, tinatanggal ko na yung maskara ko. So, siguro naman kahit paano nagigets yun na kung bakit ako ganito. And saan ba nakukuha yung ADHD? Sabi ni Doc, it's genetics. So, feeling ko, yung nanay ko yung meron nito, yan na ipamana sa akin. Siya ay sobrang sugar sa brain. Actually, nalaman ko to early this year. Tinatago ko lang po talaga sa lahat. Kasi parang ayoko ma-judge. Pero ganun pa rin naman may judge ka pa rin naman So might as well, sabihin ko na lang para mas magets nyo, di ba? So, natatakot ako uminom ng gamot kasi baka may side effects. So, hindi ko siya ininom, pero hirap ako. Ngayon ko na lang siya ininom, lately na lang. Siguro mga ilang days pa lang. And yung pakiramdam is yung nagiging normal na tao kapag kagising mo, na wala ka masyadong iniisip. Ganun pala yun. Then, I'm also taking a psychotherapy every week, which I think kailangan ko talaga dahil marami akong nararamdaman. Actually, kahapon, kakatapos lang din ng aking psychotherapy. And it feels good kapag may nakakausap kang stranger na hindi ka i-judge and mas nakakaunawa sa'yo. Siguro mag-share ako ng konti sa inyo kasi hindi naman lahat pwede kong masabi. So, ang sabi niya, isa daw sa pwede makatulong sa akin is yung exercise. Kasi naging honest ako sa kanina na hindi ako umiinom ng gamot ko So, sabi niya, kailangan ko pa rin daw inumin yung gamot ko sa ADHD, pero kailangan ko pa rin mag-exercise. Yun din yung sinabi sa akin ng psychiatrist ko before na mag-exercise. Kaya din ako nag-enroll sa gym. Yun talaga yung reason. More than the diet, yun yung main reason ko talaga. Kasi nung in-advise talaga sa akin na to sweat, kailangan daw mag-sweat at kailangan may mga physical activities ako para kahit paano nababawasan yung emotions and anxiety and other things. So lately na lang ako hindi nakakapasok sa gym kasi nga naging sakitin ako nitong mga nakaraan. Pero for sure, babalik pa rin naman ako, lalo ngayong pagkagaling ko. So, very important daw is to sweat.
And gumawa daw ako ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Actually, tinanong sa akin kung nakapag-travel ka na ba alone? Sabi ko, yes. Isa po yun sa bucket list ko yung mag-solo travel. Nagawa ko na yan. Sabi niya, okay, good. So, sinabi ko naman, mga K-drama, ganyan, traveling abroad, nakakagaan talaga siya sa akin. And one thing na sinabi niya rin sa akin is, gumawa ka ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. So, after nung usap namin, napaisip ako, ano kaya yung bagay na pwede kong gawin na i-discover ko about myself na hindi ko pa nagagawa. Tapos bigla ko lang naisip, ano kaya kung mag-aral ulit ako, no? Parang gusto kong biglang mag-aral ng psychology. Kasi I want to know more about myself. I want to study my behavior. And I want to study the behavior of people also. Napaisip akong ganun. Pero nasa thoughts ko pa lang naman siya. So, gusto ko din mag-painting. Parang gusto ko siyang ituloy. Gusto ko rin mag-aral ng gitara. So, suddenly, parang ang dami kong, marami pala akong pwedeng gawin. So, suddenly, parang ang daming pumasok sa isip ko na marami palang pwedeng maitulong. So, siguro, eye-opener na rin to sa may mga kagaya ko nararamdaman na discover new things and acknowledge kung ano yung meron kayo. Accept it and help yourself. How ironic na ang isa palang kagaya ko na nag-a-advise ay kailangan din ng advice from other people. 'Di ba? Which means I'm just human. I'm not perfect. But I'm trying my best. So, ayun lang. Siguro sa may mga ganitong condition din, alam nyo, kailangan nyo ng mga taong mas mahal kayo kaysa mas mahal nyo sila. Kasi pag mas mahal kayo, mas mauunawaan nila kayo, mas magbibigay sila ng patience, mas magbibigay sila ng understanding sa inyo. Surround yourself with people who loves you so much and who will understand you. Kailangan ding umiwas sa mga bagay or mga taong nagtitrigger sa inyo. Kasi kung paulit-ulit na nandyan yung mga bagay na nagtitrigger sa inyo, mas mahirap gumaling. Kaya, it's very important din to help yourself kasi you are important. Natutunan ko na rin yung yung mantra na kung ayaw nila sa'yo, di wag. Kung hindi ka nila maintindihan, di sige. I-let go na. Natutunan ko na i-let go yung mga bagay na kung hindi, di hindi. Kung oo, di oo. Ganun na lang ako ngayon. And yung minamanage na lang namin ngayon is yung emotions ko. Dati sobrang iyakin ko Pag sobra ako nasasaktan, talagang iiyak ko talaga Hindi ako natutulog Pero ngayon, napansin ko sa sarili ko, hindi na ako umiiyak Pero masakit sa dibdib. Nahihirapan din yung dibdib ko. So, yun yung kailangan ko pang i-work out. Lalo na yung mga bagay na pwede mag-trigger talaga sa akin. Kailangan ko siyang iwasan. Isa rin sa mga nasabi sa akin is, sabi niya, alam mo yung impression ko sa'yo is, may mga bagay na hindi mo ma-express. Kaya nahihirapan ka, kaya kinikim-kim mo. Kaya pagdating ng time na, alam mo yung puno na yung salo, puno na yung timba, sumasabog ka. Kasi dun mo lang nailalabas yung nararamdaman mo. So yun lang. Kung alam nyo lang, I'm happy on the outside, but crying on the inside. May mga bagay na hindi nyo alam na sobrang nahihirapan ako. It's a battle. Ayoko umiyak. Na pinipilit kong labanan. Mahirap, sobrang hirap. Kaya kung babash kayo, hindi lang sa akin, sa mga ibang tao or may comment kayong hindi maganda, bago nyo i-comment, isipin nyo rin munang mabuti kung makakatulong ba to sa mental health ng taong to or isa ko sa magdadagdag sa bigat ng buhay niya. Kasi hindi nyo naman alam kung may pinagdadaanan yung ibang tao So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. Magpapahinga na ako ulit kasi kailangan ko magpagaling. Deactivate pa po ngayon yung account ko kasi nga gusto ko muna magpahinga. Ayoko muna makabasa ng kahit na Ayoko muna magulo yung utak ko kasi nga sabog na siya So, gusto ko muna mag-focus ngayon sa sarili ko. So, anyways, ayun lang. Thank you so much for watching. And thank you, of course, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin at paulit-ulit na umuunawa. That's unconditional love. Thank you and bye!